Magandang umaga sa lahat, tanghali man, hapon o gabi, Brother Joe, muli ito ng karaoke, pananampalataya at katotohanan. At muli magpapayag ako ng salita ng Diyos. At gagawin ko ito regular basis na hanggang sa dumating ang araw na makita natin ang mga signs and wonders ng Panginoon. Kung malapit na kanyang pagdating, wala nakakaalam, subalit dapat lagi tayo maghihanda. Tulad ko, ako'y naghahanda. Hindi ko man maabutan ng pagdating ng Panginoon mula sa mga alapaap, subalit ang aking kaluluwa ay handa sa kanyang pagparito, sapagkat kapag umihip na ang the last trumpet of God na ihipan ng mga anghel ng Diyos, ang lahat ng mga namatay kay Kristo, nanalig sa Kanya ay muling mabubuhay. Meron ako itatopic dito sa inyo na ang pamagat ko rito ay si Jesus Christ ay hindi tao lang. Ulitin ko, si Jesus Christ ay hindi tao lang. Babasahin ko sa Matthew chapter 16 verse 13. Dito sa New King James Version, Matthew chapter 16 verse 13. Ang sabi rito, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Sabi sa verse 14, so they said, sinabi ng mga lagad, some say John the Baptist. Akala ng mga tao, si John the Baptist siya kasi naputulan na siya ng ulo. Namatay na si John the Baptist. Akala nila resurrect ulit. Some say John the Baptist. Some Elijah. Alam natin nangyari kay Elijah. Kinuha siya ng chariots of fire papunta sa langit. And others, Jeremiah or one of the prophets. Si Jeremiah, kung di ako nagkakamali, hindi nakalagay rito kung namatay siya, kung kailan siya namatay o kung saan siya nailibing. Walang nabanggit, wala akong matandaan na kung namatay si Jeremiah. So, yung mga propetang ito ay mga naging dakilang propeta. Or one of the prophets, sabi. Yung mga tinatawag na ibang mga propeta. Tulad ng mga propeta sa tinatawag na nung itinapon sila dun sa Mesopotamia at yung iba napunta pa dun sa tinatawag na Persia. Ang sabi rito, ulitin ko sa verse 14, so they said, ang sagot ng mga alagad, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Sabi sa verse 15, Jesus said sa kanila, He said to them, but who do you say that I am? Merong sumagot si Simon Peter. Sa verse 16, ang sabi niya, Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Ang sagot ni Simon Peter, sabi niya, You are the Christ, the Son of the living God. Sinabi ng Panginoon Hesus sa kanya sa verse 17, Jesus answered and said to Peter, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, Simon na anak ni Jonah. Yung kanyang tatay yun, si Jonah. Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. Sino ang nag-reveal kay Simon Peter
na si Jesus Christ ay Son of the Living God. Mga tao ba? Mga ibang alagad ba? Ang Panginoong Jesucristo, kung liliwanagin natin ito, kung pag-aaralan natin, siya ang nagtatanong sa mga alagad. Sabi ng mga tao, ang palagay ng mga tao kay Jesus Christ ay ano? Tao. Tao lang. Isa sa mga propeta. Tulad ni John the Baptist, ni Elijah, ni Jeremiah, at ng ibang mga propeta. So yung mga Hudyo na yon, na hindi naman nananalig sa Panginoon Jesucristo, ang paniniwala nila, ang akala nila, ang maling akala nila si Jesus Christ ay tao lang, o propeta lang, o isang mensahero. Subalit ang Panginoon, tinanong niya si Simon Peter, Simon Bar-Jonah, na anak ni Jonah, sino naman ako sa iyo? You are the Christ, the Son of the living God. Hindi niya sinabing the son of Joseph o Jose, kundi the Son of the living God. At sabi ng Panginoon sa kanya, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven." Flesh and blood, diyan tayo tutuon. Flesh and blood. According kay Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, makikita natin doon na sinabi niya, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption." Maliwanag. Na sinabi ni Pedro, ni Apostol Pedro, na ikaw ang Son of the living God. Ikaw ang Kristo. Unang katanungan, saan nagmula ang Kristo? Saan ang galing ang Kristo o si Kristo na tinatawag na Yeshua o Jesus? Siya ay inihula na sa sinulat ni Prophet Micah. Sa Micah chapter 5, sulat ninyo. Tandaan ninyo ito, Micah chapter 5 verse 2. "But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting." Saan nanggaling ang Kristo? From everlasting. Sa walang pasimula at walang wakas. Everlasting, walang hangganan. Yung walang hangganan isa olam sa Hebrew. Si Jesus Christ na ipinanganak sa Bethlehem, Ephratah, makikita ninyo sa New Testament, doon siya nilagay sa pasabsaban. Siya ay dumating as the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Basahin nga natin sa Tagalog Bible. Dito sa Tagalog Bible, kaya nga gandahan na meron kang app na ita-translate mo sa Tagalog na dito sa yan natin sa Tagalog, Biblia. Siya na medyo mabagal tong ano ko. So dito, ililipat ko lang sa Tagalog Bible.
sakaling hindi ko mahanap dito sa ano na to, ay i-translate ko na lang ho dito. Okay. Titignan ko kung maano natin ang gusto. Pero dahil mabagal tong isang app ko na to rito, ang sabi rito na ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat ikaw ay pinakamaliit sa mga lipi o sa mga tao ng Juda, subalit sa iyo lalabas forth, ang sabi rito, yet out of you shall come forth yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old. Baligo tayo rito sa Micah 5:2. Pinilit kong hanapin yung sa Tagalog. Dito, sa chapter 5 verse 2 ng Micah, ang sabi, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. So, mula sa iyo ay lalabas sa akin. Sino yung lalabas? Ang nagsasalita rito ang Diyos. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Nanggaling si Kristo, nanggaling ang Mesaya saan? Mula ng una, from everlasting to everlasting, from the ages kung tawagin sa English. Ang pinagbuhatan niya, he came from, o ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So yung ipanganganak sa Bethlehem, sabi sa verse 2, ay mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Si Jesus Christ, ang Kristo, ay lumabas mula saan? Lumabas mula saan? Mula sa Diyos, sa Ama, sapagkat malinaw sa John 1:1, nang pasimula pa siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At yung ipanganganak doon sa Bethlehem ay ang pinagmulan niya ay mula po nung una. Ngayon, mababasa nyo rin yun sa Genesis, in the beginning, nang magpasimula pa, when God created space, time, ay nandun na siya. In the beginning. Nung una pa, nung simula pa ng lahat ng bagay, ay nandun na yung ipanganganak sa Bethlehem, Ephrata, na nagmula sa Diyos na siyang nagsasalita dito sa Micah 5:2. Kung siya ay nagmula sa walang hanggan at nagmula sa Diyos at ipanganganak sa Bethlehem, ano yung batang ipinanganak? Tao lang? O tao lang? O tao lang? Tao lang ba? Kaya ang title ko si Jesu Kristo ay hindi tao lang. Bakit kanyo? Maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto sa 15 ng kabanata at talatang 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi makakapasok nga sa langit yung merong laman at dugo na nanggaling sa lupa.
Ibig sabihin, ang tao ay tagalupa, sa lupa lang siya. Kung meron siyang tatay, sa lupa lang siya. At makikita natin na mayroon tinatawag na katawan panglupa at katawan na panglangit. Nang si Jesucristo ay isinilang doon sa Bethlehem, siya, ang sabi ng Biblia, ay nagmula sa Ama, sa Diyos. At yung ipinanganak na yon ay mula pa noong una, mula sa walang hanggan. Ngayon, tao ba si Kristo? Tao lang ba siya? Ang liwanag, hindi eh. Sabi rito, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi makakapasok ang isang tao sa langit. Ito, nanggaling na nga siya sa langit eh. Nung nanggaling siya sa langit, so hindi siya tao. Yung original na kalagayan niya ay ano? Diyos. Nagmula sa Ama. At nung ipinanganak siya sa Bethlehem, dahil sa tinatawag na miraculous virgin birth, o ginamit ang sinapupunan ng isang dalaga na nagngangalang Maria, siya ay naging visible. Nagkaroon siya ng tinatawag na katawan, ng laman, at mga buto niya at dugo. Subalit ito, yung kanyang flesh and blood, ay ano? Galing ba sa mga tao? Galing ba kay Jose? Galing ba kay Maria? Although siya ipinaglihi sa tiyan sa sinapupunan ng Maria, saan ang galing yun? Natatandaan niyo sinabi ng Panginoon na siya ang manna of heaven, the bread from heaven? Yung manna o yung tinatawag na animoy coriander na kinain ng mga Hebreo, ng mga Israelites doon sa ilang, ay ano? Gawa ba sa lupa? Gawa ba sa mundo? Galing ba yan sa mga wheat o tinanim ng mga magsasaka? Hindi. From heaven. Kaya ayun ang tinatawag na naging na prototype ng Panginoon na siya ay bread from heaven. Kaya sinabi, di ba? Pinaghati-hati niya yung tinapay sa mga alagad. Yung tinapay na walang lebadura, na walang yeast. Pinaghati-hati ang kanyang katawan. Yung sabi niya, ito ang aking katawan na mahihirapan maghahati-hati o madi-destroy because of the sin of many. At yung dugo niya, inumin ninyo itong aking blood of the new covenant. So dito maliwanag na dito pa lang sa Micah 5:2, si Jesus Christ na ipinanganak sa Bethlehem, ang pinagmulan niya ay Diyos. At galing siya sa tinatawag na from the ages and from the everlasting, Elolam. God from the everlasting. Ang sabi rito sa 1 Corinthians 15, 56, ang sabi, itong ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Because God is Spirit. At yung katawan natin na panlupa ay dito lang sa lupa. Kaya nga pag tayo namatay, mabubulok ang ating katawan. Para makarating tayo sa langit ay ano? Dadamitan tayo ng bagong katawan na hindi na nabubulok at the last days, at the last trumpet of God. Mabubuhay ang mga namatay na kay Kristo at yung mga buhay na aabutan ng pagtunog ng trumpeta ay mababago ang kanilang katawan at hindi na tulad ng katawan na nagkakasakit at tumatanda. Glorified body. Kaya sabi rito, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, 1 Corinthians 15:56, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring magkakabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw. If Jesus Christ is just a man, plain and simple,
Makakaakyat ba siya sa langit? Makakabalik ba siya sa kanyang dating trono? Hindi. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinaalam niya sa mga anak niya, sa mga mananampalataya na siya'y namatay at muling nabuhay na mayroon ng tinatawag na katawan na hindi na mamamatay kahit kailan. Sapagkat siya ang firstborn. Siya ang panganay. Siya muna ang nabuhay na maguli. Ang Panginoon Kristo at kasunod nito, tayo'y susunod din pagdating ng panahon na yon na tayo ay buhayin muli ng Panginoon sa pagtunog ng trumpeta niya. Ang katawang panlupa na nasa atin ay iba sa katawan na nagkatawang taong Panginoon. Dahil ano? Dahil ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Hosea 11:9, ang sabi, I will not execute the fierceness of my anger. O fierceness of my anger. I will not again destroy Ephraim. For, ito sinabi ng Diyos, for I am God and not man. Bakit ang Diyos ay hindi pwedeng maging katulad ng tao? Did God ever said that hindi siya pwedeng magkatawang tao? Walang nakalagay sa Biblia. At hindi niya sinabi yun. Anytime, He can be a man like us o human. Ginawa niya lang isang beses yun. At hindi na mauulit kahit kailanman sapagkat once lang siya na namatay sa kasalanan para sa tao. Ang sabi rito, Hosea 11 verse 9, God, for I am God, the Lord God said, and not man. For I am God. So ang Diyos ay hindi katulad ng tao o hindi tao na may tatay at nanay dito sa earth. The Holy One in your midst, ang sabi, for I am God and not man, the Holy One in your midst, and I will not come with terror. Remember, si Jesus Christ ay the Holy One na binabanggit ng mga alagad at ng mga prophecy sa kanya ng mga prophets, Old Testament prophets. So kung ang Diyos ay hindi katulad ng tao, inulit din yon doon sa Book of Numbers na kay Moses, sabi sa verse 23 o sa chapter 23 verse 19, ulitin ko, Numbers o aklat ng mga bilang 23 verse 19, ang sabi ng Diyos sa mga Israelites at kay Moses, ang sabi, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Makikita natin dito, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos ay hindi tao. Bakit? Sapagat ang mga tao ay nagsisinungaling. Ang sabi rito, God is not a man that He should lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Nor a son of man. A son of man. Sino binabanggit na son of man dito? Ang unang nilikha ng Diyos na si Adan. Son of man. At yung mga anak-anak niya na hanggang ngayon nakarating sa atin, sa panahon natin, tayo yon, nor a son of man that he should repent. God is not a man. Sasabihin ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo na Diyos, o kita mo, God is not a man. Kaya hindi siya pwedeng kaya si Kristo ay tao lang yan. Ang layo-layo eh. Ang pinag-uusapan dito, yung tinatawag na attributes ng Diyos, na hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling at nagsisisi. Nor a son of man that he should repent. Sasabihin ng iba, kita nyo ang Diyos, kaya si Jesus, sasabihin ng iba, yung mga hindi naniniwala kay Kristo,
mga anak ni Satanas yun, malinaw. Kasi si Satanas lang hindi naniniwala kay Jesucristo rin. Makikita natin nung tinutok siya, di ba? If you are the Son of God, make this rock bread. Di ba? Puro ganon. At itinutok sa Panginoon, tumalong ka dyan sa templo. Lahat ng hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos, ay sila, ay ang kanilang ama ay si Satanas. Hindi pinaniniwalaan si Kristo bilang Diyos, ay sila ay kabilang sa pinaghaharian ni Satanas. Halimbawa, yung mga kabilang sa mga iglesia ni Manalo, ang tawag yung mga Arianism yun. Doctrine ni Arius yun nung araw pa. Yung mga Muslim, ganun din. Yung mga Jehovah's Witness, itong mga tinatawag na mga napakatinding kasinungalingan ng mga sektang ito, yung mga religion na to, ay yung iisa sila ng kanilang mga diwa at paniniwala tungkol kay Kristo na hindi Diyos. Subalit yung binasa natin noong una-una pa lang na si Kristo ay Diyos. At mismo ang Diyos Ama ang nagsabi na si Kristo ay Diyos. At si Jesucristo pinatutuhanan niya na siya ay Diyos nang sinabi niya, I am. Before Abraham was born, I am. Because He is the great I am. Diyos lang ang nagsasalita na siya ay I am. Kaya dito, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Kaya sasabihin nila, kaya kita nyo, kaya hindi si Kristo Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagsisisi. Babasahin natin dito sa Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 6. Di ba nung naging napakasama ng mga tao bago gunawin sa panahon ni Noah? Ang sabi ron, God repented, meaning yung sorry ang sabi, and grieve in his heart. Basahin ko nga sa Genesis chapter 6 verse 6. And the Lord was sorry that He had made man on the earth, and He was grieved in His heart. Sa King James Version, He repented. Nagsisi ang Diyos. Bakit? Dahil ba makasalanan siya? Dahil ba nagkamali ba siya ng pagkalalang niya? Hindi. He repented. Nag-grieve. Yung kanyang naramdaman sa mga tao ay siya ay nalapastangan ng mga taong ito. Nag-grieve, na pighati. Ayun ang ibig sabihin nun. God repented. Hindi dahil siya'y nagkakamali o nagkasala o hindi naging magandang resulta ng kanyang paglalang. Hindi. Ang tunay na lengguwahe na ginamit doon ay na siya ay was so sorry that He had made man on the earth. And He was grieved in His heart. Kung ang Diyos ay Espiritu, may puso ba ang Espiritu? Kung sinasabi ng iba na ito ay isang lamang parang metaphorical, o ito ay isang simbolo lamang, either literal o metaphorical, simbolo lamang ang Diyos. Ang sabi rito ay He felt sorry sa kanyang creation. Hindi dahil nagkamali siya. Kaya makikita natin dito na ang repented na heart ng Diyos ay iba sa tao. So makikita natin, God is not a man na kinakailangang magsisi dahil sa nagawa niyang kasalanan. God is not a man na nagkakasala at bumabalik sa kasalanan, because God is holy. He is a holy God. God don't lie. Hindi siya nagsisinungaling. Makikita nyo yung doon kay Abraham, ang Lord, nakausap niya.
Sabi ng Lord, hindi niya ililihim kay Abraham yung gagawin niya sa Sodom at Gomorrah. Mababasa niyo yun doon. Na ang Diyos ay hindi nagtatago ng kanyang mga tinatawag na pinaplano. Maliban na lamang mga kapatid sa pagdating muli ng Panginoon, wala nakakalam kundi ang Diyos lamang. Alangan naman sabihin ng Diyos na darating siya next year. Di ang lahat ng tao, next year na darating. Sige, before that next year, magsaya muna tayo, mag-inuman tayo, magpakasaya tayo, at tapos magsisi tayo kinabukasan para ligtas pa rin tayo. Hindi ho ganun ng Diyos. Because if God repented in Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 6, it doesn't mean God is like human. God is not a man because God cannot be tempted. Si Jesus Christ, tinry siyang i-tempt. Bigyan ng temptation ni Satan after na siya ay mabautismo ni John the Baptist. At siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights doon sa wilderness. God cannot be tempted by evil, which is correct. But Jesus Christ, dahil siya ay nasa tinatawag na human form, even though yung kanyang flesh and blood, it doesn't produce from the earth, from this earth, it doesn't na merong DNA ng mga tao at wala siyang biological father, ay hindi siya sakop ng mga nasa tao na dapat magsisi dahil sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi rito, God cannot be tempted by evil. James chapter 1 verse 13. God repented, sorry and grieved in His heart. Nang makita niya yung kanyang yung mga nilikha niyang tao, ay nagkanya-kanya ng lakad at kinakailangan tapusin ng Diyos ang mga lahi na yon na tainted by the Nephilim, yung mga tinatawag na giants na yon. Ikalawa, si Jesus ay hindi tao lang. Dahil lahat ng tao ay makasalanan at nagkasala. Si Jesus Christ ay sinless. John 8:46, sabi niya, which of you convicts me of sin? Sino sa inyo makapagpapatunay na ako'y nagkasala? Ako'y may kasalanan? Which of you convicts me of sin? Jesus said. And if I tell you the truth, why do you not believe me? Sabi niya sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Ang lahat ng tao makasalanan. Kapag ikay pinanganak dito sa mundo at may tatay ka, ikay makasalanan at magkakasala ka. Dahil si Kristo ay naparito sa anyong laman, sa inyong human flesh, sa anyong tao, ay wala siyang human father dito sa earth. Sapagkat yung kanyang flesh and blood ito ay matagal nang inihula sa Old Testament na nakikita na siya roon sa kalangitan na tinatawag na Son of Man. Wala pa si Abraham, there's a Son of Man. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Merong first Adam, which is Adam, and then the second Adam, yung nasa langit, yung nagbibigay ng buhay naman na second Adam, which is our Lord Jesus Christ, nung magkatawang tao. So, meron ditong dalawa nagpatotoo rin na si Jesus Christ ay walang kasalanan. Walang kasalanan o naman natagpo ang kasalanan sa kanyang bibig o sa kanyang mga ginawa. The testimony of earthlings, o sasabihin natin, mga earthlings o mga tagalupa talaga tulad ni Pontius Pilate. At saka si Herodes, yung isang Herodes,
Herod Antipas o yung Herodes na sa ibang lalawigan siya. Sa John chapter 18 verse 38, sabi ni Pontius Pilate, I find no fault in him at all. Nung pilit na ipapapako siya ng mga Hudyo at gusto nila na kasuhan o death penalty ang ibigay sa Panginoon kagad ayon sa gusto nilang mangyari, yung mga Hudyong di naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos. Maging sa Luke chapter 23 verse 13 hanggang 15, si Pontius Pilate at si Herod became friends kasi wala silang parehong natagpuan na kasalanan kay Jesus. Pero pilit na kinakaladkad ang Panginoon na ipako sa krus. Dahil ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as through one man, Adam, si Adam yon, sin entered the world, and death through sin. And thus, death spread to all men. Kumalat sa lahat ng tao yung kasalanan and thus death spread to all men because all men or humans sinned. Wala si Kristong sin eh. Siya ba'y tao? Hindi. Nagkatawang tao siya, pero yung pagiging katawang tao niya ay hindi katulad nating mga tao. Ayun ang katotohanan niyan. Wala siyang human father, kaya hindi siya 100% na katulad nating tao na pwedeng mag-commit anytime ng anumang kasalanan. Yung kanyang flesh and blood and bones ay hindi produkto ng tinatawag na pagsasama ng babae at lalaki. Siya ay miraculous virgin birth na ni Maria. Siya ay miraculous birth ang nangyari sa kanya. Kaya dito sabi, Jesus wasn't just a man. Because sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 22, si Jesus Christ, ang sabi niya, who committed no sin, nor was deceit found in His mouth. Tandaan ninyo, walang taong matuwid kahit isa, ang sabi ng Isaiah, di ba? Wala kahit isa. Lahat ay nagpakaliko, nagpakasama. But not Jesus Christ. Although He found as a man, ang pagiging tao niya ay hindi ito tao na katulad ko, katulad nyo, katulad ng mga taong lumalakad dito sa mundo na mga nagsisinungaling, tumatanggap ng lagay, nangungotong, nagsisinungaling, ng bababae, ng lalaki, namamakla, nanonomboy. Si Jesus Christ ay malinaw na binasa natin sa Micah chapter 5 verse 2 na siya ay nanggaling sa Diyos from of old, from everlasting. Only God ang nasa everlasting. Ang sabi rin ng Hebrew chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Tinukso ni Satanas ang Panginoon, but without sin. Natalo niya at nire-rebuke niya si Satan. Because Jesus Christ, He is showing us how to do it, how to handle those temptation kapag dumating sa atin. We will win. Kasi if we committed our life and our soul, ang ating spirit sa Panginoon Kristo, and His Word is our like guides and like protractors, o ito ang nag-guide sa atin, we will never be na matatalo sa tukso o temptation.
Ang sabi, but was in all points tempted, natukso rin siya, tinukso rin siya. Hindi siya, ulitin ko, natukso siya, tinukso siya ni Satan, subalit hindi siya natukso sapagat he knows how to handle temptation. Jesus Christ used the Word of God. Ang sabi rito, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ganyan din na sinasabi ng 1 John chapter 3 verse 5. And you know that He was manifested. Si Jesus Christ. He was manifested. Pag sinabing manifested, nagpahayag sa laman at dugo. As human, ang pinag-uusapan dito, yung human flesh niya ay hindi galing dito sa earth. It was from the heaven na binanggit ng Micah chapter 5 verse 2, at sinabi ng Panginoon na siya ang bread of life, manna from heaven. Hindi katulad ng inyong ninuno, hindi katulad ni na Moses, yung mga Israelites na kumain ng mga manna na nanggaling sa langit ay namatay until now namatay sila. Yung manna yung bread from heaven na yon na tinatawag na literal na kinakain nilang tinapay ay yun ay tinatawag na typology ng isang tunay na living bread na manggagaling sa kalangitan, na bumaba, nag-anyong tulad ng tao, subalit yung laman at dugo niya, yung laman niya ay tinatawag na the true living bread na ihahandog doon sa cross of Calvary. At kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, tinatanggap natin na siya ay tunay na nagkatawang tao, Diyos na bumaba na nagkatawang tao. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin, yung ating physical body na to na someday mawawash out, mararaten, mabubulok, masisira, ay papalitan niya ng glorified body sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya sabi rito, Christ, sa 1 John chapter 1 verse 1 hanggang 3, Jesus Christ is the Word of life. Second, Christ is the eternal life, our eternal life. Third, Christ was manifested as Son of the Father, as Son of the living God. At makikita natin sa 1 John chapter 1 verse 3, sa verse 3, ang sabi rito, the early Christians or disciples, their fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ, and with the Holy Spirit. And verse 5, and you know that He was manifested. Kaya nagmanifest ang Panginoon, nagkatawang tao ay ano? Kaya naging tao ang Panginoon na hindi katulad nating mga tao na sinungaling, nagre-repent, dapat magsisi, nakakagawa ng kasalanan. Siya ay nagkatawang tao, subalit hindi galing sa DNA o lahi ng tao ang kanyang laman at dugo, sapagkat hindi pwedeng ihandog ang laman at dugo ng isang tao na nanggaling mismo sa earth para iligtas niya yung kapwa-tao niya sa kamatayan, sa kaparusahan. Hindi maaari. Ang kinakailangang handog ay sinless, perfect, as a Lamb of God, as si Jesus Christ na parito sa anyong tao at hindi tao lang. Kaya dito sabi rito, and you know that He was manifested to take away our sins. Sabi ng verse 5 ng 1 John chapter 1. And in Him there is no sin. Walang kasalanan sa Kanya. Ang mga taong katulad ko, katulad nyo, katulad nating lahat, yung mga namatay na mga tao, kahit sino man sila, at nanatiling patay, sila ay tagalupa from this earth. Sinabi na ng Panginoon sa marami niyang diskusyon o discourses sa mga alagad niya. You're from this earth, I'm from above, sinabi niya. Kahit doon kay Pontius Pilate din, sinabi niya.
Si Jesus Christ, liwanagin natin ang gusto. Buksan yung isip nyo. Although He became man like you and me, but He is not the same man na meron tayong laman at dugo. Ang ating pagiging tao ay nagmula kay Adan. At si Jesus Christ, siya ang second Adam na bumaba. At ang kanyang laman at dugo ay hindi produkto ni Adan, kundi ito'y galing sa langit ng salita ay magkatawang tao. Upang ang ihahandog sa kasalanan natin ay walang bahig karumihan at kasalanan, blameless, sinless, perfect para sa offering sa paglilinis ng kasalanan ng mga tao. Ikatlo, the fullness of the Godhead bodily dwells only in Jesus Christ. Maliwanag ito. Alam niyo, maraming beses ko sinasabi ito, yung fullness of the Godhead in bodily dwells only in Jesus Christ. Hindi pwede maging Diyos ang mga tao. Marami nagpapanggap ngayon mga tao, sila raw ang anak ng Diyos, sila daw ang pinili ng Diyos, sila daw ang appointed son of God. Nek-nek mo. There is only one God. Subalit yung nag-iisang Diyos ay nagpahayag sa tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. The Godhead dwells in Christ. Ang sabi rito, yung the Godhead bodily dwells only in Jesus Christ. Sa Kanya lang nagdwell ang Godhead. Although si Jesus Christ ay naging visible sa mata ng tao, nahawakan, kaya nga naipako siya sa krus. Subalit ang nagdodwell sa Kanya ay ang divine nature at yung tinatawag na nature, human nature, not from this earth, but the human nature that from the heaven. Kaya makikita nyo sa mga sulat sa mga Old Testament, maging kay Daniel, kay Ezekiel, kay Isaiah, kay Jeremiah, nakita nila that there is a Son of Man na animoy tao doon sa heaven. Yun ang tinatawag na Jesus Christ na bababa. Pinakikita sa mga alagad na yung darating na nakikita lang merong physical flesh, merong flesh na ipanganganak sa pasabsaban, ay siya pa rin yun. Siya rin yun na lumaki doon sa Nazareth at tinawag na Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, ang sabi, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So hindi tao lang si Jesus Christ, kundi Diyos na meron tinatawag na flesh, not from this earth, but from the heaven. Galing doon. Dahil hindi niya tatay si Jose. At ginamit ng Diyos yung sinapupunan lamang ni Maria para doon ma-nourish, mapalaki ang sanggol na yon. At upang ang sanggol na yon, pagdating ng araw, pagdating ng 33 at kalahating taon, ay siya ay magiging sacrifice at offering para sa ating kasalanan doon sa Calvary, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Jesus Christ wasn't a man like us, sinners. Acts chapter 13 verse 23. Ang sabi rito, from this man's, yung from Adam to David, King David, according to the promise, ito na yung mga prophecy ng mga prophets, according to the promises or promise, Christ became man or human, which He assumed flesh. According to the promise or prophecies ng mga prophets. And God raised up for Israel a Savior, Jesus. Mababasa niyo yun sa Acts chapter 13 verse 23. Na nagpalabas ang Diyos ng tagapagligtas sa Israel
Anong pangalan ng tagapagligtas? Sabi ng Acts chapter 13 verse 23, Jesus o Yeshua, Jesus Christ, siya ang tagapagligtas. Hebrew chapter 10 verse 7 ang sabi rito, Then I said, Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Ito yung prophecy kay Jesus Christ na sinabi ng darating, ang sabi rito sa Hebrew chapter 10 verse 7, na yung prophecy na yon ay naganap sa Panginoon Kristo. Sinabi niya, Then I said, Behold, sabi ng nagsalita, Behold, I have come. Padating ang Panginoon. In the volume of the book, sa mga prophecy ng mga books, ng mga scrolls, it is written of me, nasusulat sa akin, to do your will, O God. So makikita natin, ito yung dumarating na meron ng flesh and blood and bones upang makita at mahawakan ng mga tao sapagkat siya ang Savior ng Israel and His name is Jesus. That Jesus in the human form, in the human flesh, ain't no more controversy, sabi ng Biblia. Hindi na ito kontrobersya, sabi ni Apostol Pablo. Hindi ito kontrobersya na nag-assume sa ang Panginoon Kristo ng flesh and blood dahil nagkataong tao and the Word became flesh, napakalinaw. Ang sabi rito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, And without controversy, wala nang pagtatalo, ibig sabihin. Yung mga hindi naniniwala si Kristo ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, ang sabi, and without controversy. Great is the mystery. So, mystery. Mystery pala yung pagkakatawang tao ng Panginoon. Na mystery na pinaliwanag sa atin at nakita natin ng kung bakit. Para tayo ligtas sa kasalanan. Great is the mystery of godliness. Ano yun? Una, God was manifested in the flesh. Mababasa niyo sa 1 Timothy 3:16 yun. Inaitimay siya na. Justified in the Spirit. Maalala ninyo, nung siya ay nabautismo ni John the Baptist, bumaba yung Holy Spirit sa kanya. Saan yung kalapate? At na-justify siya ng Holy Spirit. Seen by angels. Makikita natin doon sa tinatawag na Bethlehem, doon sa pasabsaban doon. Lumitaw yung mga anghel, umaawit. Nakita ngayon ng mga pastol na umaawit yung mga anghel na sinabi, pumunta kayo sa Bethlehem, Ephrata, ipinanganak na ang tagapagligtas. Ang sanggol, makikita nyo, nakabalo siya ng lampin at nakahiga sa pasabsaban. So, seen by angels. Ano pa? Pangapat, preach among Gentiles. Ipinangaral siya among Gentiles. Lahat ng nakakita ng kabutihan ng Panginoon at naligtas, ipinangangaral nila sa bawat tao ang lahat ng mga sinabi at mga himala at mga aral ng Panginoong Kristo. Ang sabi, believe on in the world. At siya'y pinaniwalaan. Kaya marami mga tao ngayon ang naniniwala at nananalig na nanampalatay na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. And then, receive up in glory. At nung siya'y umakit na sa langit mula sa mga alapaap, makikita natin there is no controversies. Walang pagtatalo na si Kristo ay tunay na Diyos nagkatawang tao at yung kanyang tinatawag na human form, yung kanyang flesh and blood ay hindi produkto, ay hindi nanggaling sa earth na ito, kundi ito ay galing sa langit tulad ng mana o yung tinatawag na mana sa panahon ni Moses na bread, yung mana bread na yon. Ang Panginoong Kristo ay tunay na naparito, tunay na tao, subalit walang kasalanan. Hindi siya dumating dito na katulad ng mga tao na ipinanganganak at ipinaglilihi sa kasalanan. Sapagkat si Jesus Christ ay walang father, biological father sa earth. Meron siyang
Father in heaven, na ayon sa Micah chapter 5 verse 2, nanggaling siya ron. Doon sa sinapupunan ng Ama, sa bosom, meaning sa closest relationship ng tatlong persona, ay bumaba siya as man. Yung kanyang flesh and blood, hindi ito nanggaling sa tao o kay Adan. Inihula lang siya sa mga prophecy. Ang sabi, yung seed of David ay lalabas. Pag sinabing seed of David, yung rulership, yung kingdom ni David ay i-revive ng Panginoong Kristo. Because si Jesus Christ ang tinatawag na ruler of the kingdom ni David at ng buong Israel. Pagdating ng araw na ang Panginoon ay muling bumalik, He will rule the world. At lahat ng mga hindi nanalig sa Kanya na Siya ay tunay na Diyos, ay gagapusin niya at itatapon niya doon sa tinatawag na lawang apoy. Mga kapatid, si Jesus, Siya ay ang salita ng Diyos na nagkataong tao at Siya ang nagtubo sa atin sa lahat ng kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Lagi ninyong pakatatandaan na walang tagapagligtas kundi si Jesus lang. Si Jesus Christ na tunay na Diyos na nagkatawang tao para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan. Si Jesus ang ating pag-asa sa bawat buhay natin. Kaya sabi rito, the one to be ruler in Israel, hindi lang sa Israel kundi sa atin mismo. Tayo ang mga iniligtas ng Panginoon, whose going forth are from of old and from everlasting. Si Jesus Christ ay taga-itaas, taga-langit. Naparito siya dahil tinubos tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Panaligan mo si Kristo, tunay na Jesucristo, tunay na Diyos na Jesucristo na nagkatawang tao. Subalit pakatandaan ninyo, ang kanyang katawan, laman at dugo, ay hindi nagmula at sumibol dito sa lupa, kundi doon pa lang sa balumbo ng kasulatan, siya'y dumating. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, your father Abraham rejoiced when he saw the day of my coming. Nakita ni Abraham na padating ang Panginoon. Mula doon sa Abraham bosom, nakita niya nagliliwanag at padating ang Panginoon. Kasama niya yung mga anghel na mga guardians niya. Bumababa at doon sa tinatawag na Bethlehem Ephrata. Doon siya ipinanganak. Mga kapatid, si Jesus Christ, tandaan ninyo, nagkatawang tao para sa ating ikaliligtas at ikatutubo sa lahat ng kasalanan. Marami pong salamat. Ito inyong kapatid, pananampalataya na si Brother John ng Crayoke, pananampalataya katotohanan. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen and amen.